bigay sa tao ng ating ikaliligtas. Manalangin po tayo. O Diyos na dakila, minsan pa kami po ay nagpapasalamat muli sa inyong kadakilaan sa araw ito. Ito na po Diyos na kami po ay maamot lamang ng biyaya mo sa pamamagitan ng mensahe na aming mapapakinggan na siyang magbibigay po sa amin ng kasaganaan, kagalakan at maghahatid po ito ng aming kasiguran para sa aming kaligtasan. Kaya po, hinihingi po namin ng tulong ng banal na Espiritu na pagpalain po niya ang bawat pangunawa ng bawat isa, lalo na po Diyos sa mga nakikinig. Maraming salamat po Panginoon. Ito po aming nalayan sa pangalan ng Jesus. Amen. Sa ating topic, ating tatlo po ang pag-uusapan po natin po dito, yung bakit si Kristo ang tanging tagapagligtas, ang kanyang otoridad at yung kanyang kasapatan para sa ating kaligtasan. Kaya po mga kapatid, sinasabi po sa ating text na kung saan ang karamihan sa ating mga napapakinggan, tayo po ay hindi pa Kristiyano, wala pa tayong alam patungkol po sa kaligtasan, at ang sanlibutan ay maraming pinong-offer, hindi mabilang ang mga bagay po nito. At dito natin makikita kung paano nila define ang kaligtasan through doing good or anything spiritual practices or any cultural ideologies. Yan po yung ating napapakinggan. Pero sa Biblia ay tahasang sinasabi na kung saan merong definitive claim na tinatawag po dito na kung saan ay matatagpuan lamang ang kaligtasan kay Kristo. Yan po yung ating text. Chapter 4 verse 12 kung saan dito ay it was declared that Jesus is the sole means of reconciliation between God and humanity. Kaya ito po yung ating tutuklasin. Maaaring sa inyo ay ang verse po ito ay napag-aralan na po natin ng gusto, or maaaring ito po ay we explore malalim ang ating pag-aaral patungkol po dito. But this time, again, bagamat uulitin po natin dahil panahon po ito ng Kwaresma, panahon po ito ng saan ang buong Pilipinas ay sineselebrate po ito. Sana mahabag ang Diyos at makita po nila ang tunay na kahulugan ang event po nito. But for us, alam na po natin. Kaya some of us, maaaring may mga doubt, maaaring may mga nagtatanong pa sa ating kaisipan. Totoo talaga na si Kristo ang aking tagapagligtas. Hindi natin maiwasan po yun. Minsan dumarating po yung pagkakataon po yun, katanungan na kung saan ay dinuduldo ni Satanas para basagin ang iyong pagtitiwala. From this time ay muli po natin balikan, sapagkat ito po ay napakahalaga dahil ito po yung kaligtasan na nagmumula kay Kristo. It is a practical application in our lives. Right? At ating balikan po muli sapagkat napakasarap pakinggan. Walang nagsasawa sa salita ng Diyos, lalo na kapag ito po ay isang matamis sa ating pandinig. Right? Kaya pag-usapan po natin ang tatlong bagay. Una, yung si Kristo. Bakit si Kristo lamang ang tanging tagapagligtas? Yung exclusivity ng ating Panginoon. Ang sinasabi po ng text po natin is there is salvation and no one else. Meron pa bang kaligtasan sa iba? Tingnan po natin mga kapatid. Tingnan po natin
muli po nating balikan ang katagapon dito na kung saan ay nagbibigay po sa atin ng isang maaliw na tinig mula sa salita ng Diyos. In John chapter 14 verse 6, there is a singular way. Merong nag-iisang daan lamang na binabanggit ng salita ng Diyos. Anong sinasabi ng John chapter 14 verse 6? Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakalapit sa Diyos, kundi sa akin lamang. Tandaan po natin mga kapatid, this is not a matter of opinion or preference. Hindi ito opinion lang ng isang tao, kundi ito ay makalangit na sigaw o it is a divine declaration na ang daan ng kaligtasan ay isang sibuk lamang. Bakit? Because it is defined by God Himself. Okay? As an illustration, sa isang pintuan na nakalak, walang makakapasok sa pintuan nito kung wala kang susi o tamang susi para mabuksan ang pintuan iyan. Ganun din po mga kapatid. Ang requirements for reconciliation with God, it requires nangangailangan ng isang tagapagligtas lamang. At yan ay ang provide ng ating Panginoon sa Kristo. Napakatamis na mapakinggan sa bawat isa po sa ayon sa Matthew chapter 7 verse 13 to 14, please open in your Bible, at dito ay binigyan ng reinforcement ang Acts chapter 4 verse 12. Anong sabi po dito sa sinasabi ng Matthew chapter 7 verse 13? Okay. Enter through that narrow gate. Small is gate and narrow, the road that leads to life, and only a few find. Bakit si Kristo lamang? Bakit siya lamang? Una ay yung kanyang unique, yung kanyang identity, yung pagkakakilala sa Kanya, yung unique na pagkakilala kay Kristo. Bakit siya? Ang sinasabi ng Biblia na siya ang daan ng kaligtasan. Ano ang meron? Ano yung unique na pagkakilala kay Kristo? Tandaan po natin, ang tanging si Jesus lamang, where He is a fully God and a fully man. So it means it is a unique, qualification, quality, o ibig sabihin, tunay na kalidad na kung saan siya ang mamamagitan between the holy God and a sinful humanity. Maraming mga nag-aalok punto. Maraming mga lumalapit, pumupunta sa tahanan ng bawat isa. Maraming sumisigaw. Maraming mga print ads o mga bagay na kung saan pinagduduldulan nila ang kanilang sariling pamamaraan. Pero ang tanging Biblia lamang ang nagsasabi ayon sa 1 Timothy chapter 2 verse 5. At sinasabi ko ito, yun, declaration. Ano pa ang magbigay kung bakit si
Kristo ang tanging tagapagligtas. Pangalawa, yung cross. Only Jesus that provides. Siya lamang ang nag-provide sa kanyang kamatayan to provide the atonement, na ito yung pinakamahalaga sa lahat, just satisfy God's justice and offer forgiveness. Yan yung sinasabi ng Romans chapter 3 verse 25-26. Siya lamang para ma-satisfy yung galit, because Christ did on the cross. Kapatid, pangatlo, yung kanyang pagkabuhay muli. Ito yung mga bagay na dapat po natin balik-balikan para hindi tayo mawalan ng eagerness para saliksikin o muli po nating balikan ang kaligtasan na tinama po natin. Why resurrection? Because only Jesus has conquered sin and death. Siya lamang ang nakatalo ng kasalanan at kamatayan. Hindi umubra yung mga sinasabi nila na ito ay namatay dahil sa kanyang pagiging leader ng isang relihiyon, na siya ang kanilang tinitingala. Still, yung nananatiling nakalibing o anumang kinalalagyan po niya. Wala tayong nabalitaan na bumangon o anumang bagay na nabalitaan po natin para lang magkaroon ng kaganapan ang kanilang mga sinasabi. Only Christ. Siya yung binigyan ng authority to save. Is proving divine authority to save. Yan ang ating nababasa sa kasulatan. Pangalawa na ating pag-usapan, yung otoridad. Bakit siya lamang? Dahil sinasabi po ng text po natin, for there is no other name under heaven. Wala nang ibang pangalan pa na binigay sa silong ng langit. Okay? Kung kayo ay nakinig ng prayer meeting, yung topic natin doon kung saan binanggit ang kapangyarihan ng pangalan ng ating Panginoon Kristo. The whole power ng pangalan ng ating Panginoon. Yun ay napakagandang buhay. The power of His name. Bakit mayroong kapangyarihan ang kanyang pangalan? The name Jesus. Bakit napakapangyarihan ang pangalan Jesus? Dahil ito ay nagrepresenta ng kanyang sangkatauhan, ng kanyang ginawa, at ang kanyang divine authority. Simple name, hindi lamang pangalan ng Jesus na kung saan ay tama ng pagkaintindi po natin. Bakit ginagaya ng mga tao ang pangalan ng Jesus? Dahil siyempre alam nila na ano man ang kanilang pagkakaintindi, kaya pinapangalan po ito. Pero hindi doon natitigil ang pangalan iyan. Right? Dahil ang pangalan po iyan, sinasabi ko ng Philippians chapter 2 verse 9 to 11, na ang lahat ng tao ay luluhod kay Kristo. Mula sa langit, sa lupa, at sa ilalim pa ng lupa. As you read your Bible, lahat talagang tumatalima. Even the demon flee dahil lang narinig ang pangalan. Kaya
the new modern Christian, ginagamit nila ito, pampalayas ng demonyo. Right? At yan ang lagi nating napapakinggan. Even those Christian na kapag kinontra ng kanyang asawang babae, harap-harapan na sinasabi niya sa pangalan ni Kristo, lumayas ka. Imagine that. How people know the power of that name. Kaya ginagamit nila. Diba? Madalas po natin marinig po yun. At nakita naman po natin na how powerful that name. At maraming mga napagaling, maraming mga makasalanan na naligtas. At nakikita po natin sa liwanag ng salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, ang kaligtasan ay sa pamamagitan ni Kristo. Hindi ito human invention. Okay? It is a divine appointment. Hindi ito invento. Maraming mga nag-iimbento para lang maligtas ang mga tao. Kaya malimit sinasabi nila, pumunta ka sa aming katedral o simbahan. At yun ang magliligtas sa'yo dahil ang aming simbahan ay nakatutok patungo sa kalangitan. Kaya once na yan, lumipad, kasama ka ng maliligtas. How? Dapat yung first dahil mali ang gospel na sinasabi. Right? It is a divine appointment from the beginning. Magmula pa lang ang umpisa. God planned to send Jesus as the Messiah. Wala pa lang. Yan ang nakikita po natin. Para lang mag-fulfill ang kanyang mission as redemption. As a redemptive mission. That's why in Isaiah, in Old Testament, in Isaiah chapter 53, ay makikita po natin po doon. That's why Peter declares that Jesus was handed, okay, and over to be crucified by God's deliberate plan. Ayun po yung sinasabi ng mga lumang tipan. Sa lumang tipan pa lang. Doon na yung plano na kung saan si Kristo lamang ang one of the illustration, isa sa mga illustration na napapakinggan po natin at napatunayan po natin. Okay? And I heard some patotoo sometimes ay naganap at nangyayari. There is a presidential pardon kung saan ay ito po ay dala-dala po niya absolute authority to release a condemned individual. Di ba? Kung nakapanood na ba kayo ng pelikula na kung saan there is a direct contact from the prison house to the Malacanang. It is a red button. No? Na kung saan ang isang individual na nakakulong, kapag merong patawad na gaganapin, isang pundot lang ng presidente ay pakakawalan ang isang nakakulong. So, ibig sabihin, yung presidente kung yan ay merong kapangyarihan. Similarly to Jesus alone, ay meron siyang otoridad. He has the sole authority to save sinners. Bakit? Because He is the one, He is the appointed Savior. Bakit? Because He is divinely commissioned by God. Sino yung kinomission ng Diyos? Actually, tingnan po natin ang ganda ng verse ko. Pangatlo, yung pagiging sapat, yung sufficiency
ng pagliligtas ng ating Panginoon, kung saan sinasabi po ng text po natin, by which we must be saved. It means there is a complete salvation from Christ. Why? Because the work of Christ is entirely sufficient. Sapat na po yun. Wala na nang gagawin pa. Hindi na yung ngayon ay sineselebrate pa na kailangan ipapa siya sa krus. Sana kung meron man gumaya sa pagkapako kay Kristo, dapat ang ulo niya nasa baba, paa nasa taas. Dahil bakit gano'n? Ayaw niyang gayahin yung ginawa ni Kristo dahil siya lamang ang tanging persona na pinako sa krus na. Sino yung papako sa krus na nakababa ang kanyang ulo? Ay si Peter. Right? Nung siya ipapako sa krus dahil sa parusa, hiningi niya na ang ulo niya ang nasa baba. So it means the work of Christ is entirely sufficient, sapat para ikaw ay maligtas sa kasalanan, na ibig sabihin yung banal na dugo ni Kristo ang siyang tanging paraan lamang para malinis po tayo sa ating karunungan. At yan po yung sinasabi po ng 1 John chapter 1, 6, 7. Siya ang tanging paraan para tayo ay magkaroon ng reconciliation sa Diyos. Sa pamamagitan po niya, we are adopted children of God. Sabi po ng Romans. Dahil sa Kanya, ay inali po tayo ng Diyos. Hindi naman po yung mga kapatid. He secured also our eternal life. Diba? At yan ang pinangako ng ating Panginoon. From John chapter 10, verse 20 to 29. Mga memory verse lahat po ito. Kung saan, i-promise, ipinangako ng Panginoon na walang pwedeng umagaw sa iyo, sa kanyang kamay. Numa, that's us. Promise. Walang pwedeng umagaw sa iyo. Na ibig sabihin, wala nang kailangang idagdag pa. No additions needed. Wala nang idadagdag pa. Kaya ang kaligtasan ay hindi po ito joint effort between God and you. Hindi ka kasabit dito. Wala kang karapatan o pagod. Hindi hinihingi ang pagod mo para makapag-join ka sa Diyos para sa kaligtasan mo. Tanging may ambag mo yung kasalanan. Okay? So, it means it is fully accomplished by Christ. Tatanggapin na lang natin through faith. Pananampalataya na lang po na. At yan ay binigay sa atin. Ang pananampalatayang po yan. Kaya sinampalatayanan po natin po ito. Yan ang sinasabi ng Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. For by grace you have been saved through faith. Yan ang sinasabi ng Panginoon. At yan din po ang sinasabi ng Hebrew chapter 10 verse 4. For by one offering he has perfected for all time those who are sanctified. Mga kapatid, ang Acts chapter 4 verse 12, it is a declaration ng pag-asa. Okay? Na kung saan ito yung hinahanap ng maraming mga tao, those who are searching for answer. Ibig sabihin, yung mga tao na naghahanap kung paano maligtas. Ito yung declaration ng
chapter 4, verse 12, that salvation is found no one else but Jesus Christ. Kaya ang kanyang pangalan ay talagang tanging, at yan ay yung kanyang authoritative means power, at yung pagiging sufficient sa lahat ng gustong maniwala. Okay? Kung hindi mo ba pinapaniwalaan kung ito, it's enough. Yung kanyang ginawa sa puso. So ay mga kapatid, agamat tayo ay naniniwala na, pero ang hamon, ating yakapin ang makatotohanan po nito. Embrace this truth personally. You have still doubt. Trust in Christ alone. Okay? At kung yan ay pinapaniwalaan mo, proclaim it boldly. Kung yan ang paniwala mo, ipagsigaw mo nang merong katapangan. Ibig sabihin, share it, the gospel, without compromise. There's no compromise. Yan ang ginagawa ng ibang merong kompromiso. Baka sa simbahan, marami kang matatanggap doon. Right? Yan, siyempre, pag gano'n ang mga sinasabi, dadami talaga ang ibang simbahan. Pero pag sinasabi na natin ang katotohanan, no one. Yan? Kukunti lamang. So, nakikita po natin. Mga kapatid, ipamuhay po natin ng merong katapatan na ibigay sa sarili. Ipakita po natin, i-demonstrate po natin na merong transforming power of Christ's salvation in our life. Ipakita po natin na merong nagbago sa buhay po natin, na merong palatandaan na ang kapangyarihan ni Kristo na siyang nag-transform po sa atin para sa ating kaligtasan. That's why challenge. Okay? Sino pa sa inyong kasama sa buhay na kailangan marinig ang mensahe po nito? Dapat may share natin sa kanya na si Kristo lamang sa ilalim ng langit, na sila ay maliligtas. Sa pangalan ni Kristo lamang sila maliligtas, no other than other name. Paano po natin i-apply sa buhay po natin, mga kapatid? Ang katotohanan, okay, na kay Kristo lamang ang kaligtasan, ang kanyang karapatan at yung kasapatan ng kaligtasan, it demands a response. Kailangan ng response. Kaya paano natin ipamumuhay sa liwanag ng mensahe po ito? Una, paano natin ipapabuhay po ito? Una, proclaim the gospel boldly. Yun po yung sagot po nun. Bahagi po natin ang magandang balita sa lahat. Katulad po ni Peter at sa kanya sa harapan ng mga sanito. We must courageously share the truth of Christ. Dahil nagkakagulo ang mga tao, even in a hostile world. Kahit magulo ang ating kinalalagyan. Kaya sabi ko ng Romans chapter 1 verse 16, I am not ashamed. Hindi ako naiiyak sa magandang balita. Dahil ito yung kapangyarihan dapat. Kaya
kahit nasa bingit ng kamatayan ng mga taong ito, ginawa po nila. Why? Because nandoon ang kapangyarihan ng kaligtasan. Okay? Dala-dala nila magandang pamilya. Kailangan po nilang ibahagi po. Pangalawa, itakwil po natin ang compromise. Na ibig sabihin, manangan po tayo, stand firm in the truth of Scripture. Ayawan po natin kung ano po ang sinasabi ng Biblia. Okay? Ayawan po natin yung mga baka tayo po ay attempt to dilute the gospel. No? Para lang tanggapin nila yung cultural acceptance. Di ba? Binabago minsan po yun. Nakukompromise po tayo. Binabago po natin yung gospel just to alilang yung kanilang kultura. Sometimes, ganito po ang nangyayari. Kaya sabi po ng Galatians chapter 1 verse 8, but even if we or angel from heaven should preach a gospel contrary to what we preach to you, he is to be accursed. Kaya kapag nakakarinig ka ng gospel na hindi totoo, those person. Hindi na ibig sabihin, pwede mong itakwil, pwede mong sawayin. Pwede natin sawayin, mga kapatid. Huwag natin payagan. Dahil alam po natin, ang kapangyarihan ng kaligtasan, yung totoong gospel na dapat may proklama sa kanila. Pangatlo, trust in Christ alone. Trust in Christ alone. Na ibig sabihin, stop striving for approval through works or human effort. Huwag natin ipagduldulan. Kundi manangan po tayo, ipakita po natin sa kanila, isigawan natin po sa kanila yung tinapos ni Kristo na ginawa po sa krus ng Kalbaryo. Pang-apat, live as a witness. Let your transformed life testify the power of Christ's salvation. Let your light shine before others so that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Ang ating pagkain bilang Mali, ang mensahe ko ito, it is a declaration. It is a magna carta para sa iyo. Dapat natin tayo Diyos, pagkamat ito po ay gasgas na po sa amin. Minsan po ay pinarinig po sa just to remind us paano ang kaligtasan na aming tinanggap sa pangalan ni Kristo lamang. Sa mga mayroong pagdududa, kung saan pinalitan ng mga bagay to prove ay dinadaligan po nila. Why? Maraming mga Kristiyano na hindi makatawid po dito. Dahil kapag hindi nila ginawa ang kanilang gusto, ay nawawala ang sufisyente ang pagliligtas ng Diyos. Walang kakundangan na sinasagasaan ang magandang balita sapagkat gusto nilang kapati po sila. Gusto nilang nakiambag sa pagliligtas ng Diyos. Naway, maliwanagan po mga bagay. Diyos, maraming salamat sa paalala po dito. Sa mga kaibigan po namin, sa mga nakikinig po dyan. Walang ibang paraan para magandang lang paligtasan. Iyan, hindi ang
bagay na gawa ng tao hindi mananang kung lamang isa. Si Kristo, tanging tagapagligtas, meron siyang authority na magligtas. Siya ay kaganapan ng magligtas. Sa aming mga magligtas na Panginoon, ay pakita po namin ang bunga ng aming kaligtasan sa pamamagitan ng aming matapang na pangangaral sa aming mga pagsalita. Kaya kundi si Kristo lamang ang iyong binigay ng pangaral na sukat na kanyang kaligtas. Even Lord, sa mga acquaintances ko na sana Lord, magkaroon po kami ng tapat. May pakita po namin bunga na sinisigaw po namin na kami ay ligtas. Kami ay mga mananampalataya. Kami ay mga pinipos. Kami ay mga grupo ng simbahan. Kami ay mga sumisigaw na anak ng Diyos. Pag makita ko sa amin dito, ang napapangan ng Diyos, maraming salamat. Muli ay binigyan niyo po kami ng kasiguruhan, kagalakan na muli po namin maalala ang mensahe.